So, good morning. Good afternoon na pala rito. It's almost lunchtime. And isang panibagong video na naman ng ating gagawin at welcome back to my YouTube channel. Siyempre, isang reaction video to. Pero hindi tayo magpo-post or hindi ko naman napanood tong video na to eh. So, ano lang to, sa video, it's a reaction video about dun sa issue dun sa waiter na pinatayo daw ng isang LGBTQIA member na customer ng isang restaurant. So, actually napanood ko na yung video sa YouTube yesterday dun sa na humingi ng sorry or ng sorry yung customer, which is si Jude Bacalso. And maraming nag-comment, maraming vloggers na na gumawa ng content about dito. Kaya ako lang naman ginawa tong content na to kasi bilang isang service crew and waiter before, syempre naramdaman ko yung inis at yung alam mo yun, nanggigigil ka kasi syempre ako bilang isang waiter before, although it's a short period of time, 1 week lang naman ako, parang naging reliever lang naman ako nung waiter talaga na nandun sa restaurant na yun. Naging service crew ako. Kung ako gagawin sa akin yung ganun, dahil lang sa, alam mo yung pagtawag na sir, dun sa LGBTQIA+ na yan, na member, is patatayuin mo ako ng, kasi based sa kwento nung netizen na nag-post nun, 2 hours daw, almost 2 hours daw pinatayo yung waiter, and then naki-eksena ata sila, parang ganun, pero sinabihan sila ni Jude Bacalso na it's none of your business, parang ganun. Tapos, according naman kay Jude Bacalso, dun sa statement na nilabas niya, hindi naman daw niya pinatayo. Yung mismong waiter daw nagpresenta na tumayo na for 2 hours. Dahil tinawag na sir, ganun. Okay. Kung ano man ang storya, in-educate niya lang daw yung waiter. Okay. Kung ano man ang totoong storya, balibalik ta rin mo man ang panahon, oras, ang mundo, lalaki pa rin po kayo before. And, hindi okay, nakadress ka, but it doesn't mean na babae ka na talaga. Okay? And kung, minsan nga merong babae talaga na, alam mo yung babae talaga, talagang babae. Legit na babae. Minsan, sorry tumatalsik. Minsan napagkakamalang palalaki dahil sa itsura eh. What more pa, napaka-sarcastic ko naman. Diba? Pero hindi ko sinasabing pakagwapo ko. Pero itsura mo kasi, ganun pa rin naman. Wala namang pinagbago. Nag-dress ka lang, putok na putok lang yung makeup mo, hairdo mo, okay, lahat-lahat. But still, lalaki ka pa rin. So, nagkaroon lang ng misgendering or sabihin na, hindi walang misgendering eh. Kasi ganun pa rin naman eh. Bakit naman yung tropa kong bakla? Oh, kung tutuusin, yung katawan ng korting yung, talagang sexy na babae na yung katawan. Putok na ang dibdib nun. Pero, natawag pa rin siyang sir isang beses sa isang restaurant din. Hindi restaurant, fast food. Hindi ko na babanggitin kung anong fast food yun. Gala kami magbabarkada, tinawag siyang sir. Oh, pa yun, nakadamit pang babae pa yun, makeup pa. Oh, wala lang sa kanya. Kasi, totoo naman eh. Diba? Nasa itsura mo pa rin. Hindi ka naman niretokada o retokado. Diba? Hindi, may ari ka pa rin ng lalaki. Diba?
Although siguro hindi natin alam baka nagpunta ka na sa Thailand, nagpatahi ka na o ano ka na, pa-sex change ka na o ano, 'di ba? Pero yung to the point na mag-e-educate ka ng isang service crew ng restaurant or magpapatayo ka, sa big no. Sorry, okey. O sabihin na i-rephrase natin, mag-educate, okey lang siguro, hindi mo matanggap, eh, 'di ba? Hindi mo matanggap na gano'n, eh. Hindi mo matanggap sa sarili mo na tawagin kang sir, mag-educate ka, walang problema 'yun, 'di ba? Pero yung paparusa ka, papatayuin mo, mukha ka ng ina mo. Sorry, 'Di ba maraming kasong ganyan kasi, maraming kaso na ganyan na yung sa toilet, tagal na nun, sa toilet 'di ba? Nagkaroon din ng issue diyan. Bakit tayo papasukin yung ano, eh, babae damit nila, Diyos ko naman kahit naman sino, baka kahit ako, makita kitang pumasok sa toilet ng pambabae tapos nandun yung asawa ko, girlfriend ko, o sino mang kamag-anak kong babae, baka pasukin din kita, 'di ba? So, yun lang yung point ko dun, tanggapin niyo kung ano kayo, huwag kayong magalit sa service crew, huwag kayong magparusa ng basta-basta, you can talk to the manager, and and hindi ko alam kung ikaw nag-post no'n about sa minimum wager na walang common sense yung minimum wager. Bakit? 'Di ka ba nagdaan sa minimum wage? Talaga bang angat ka na ba talaga bigla? Hindi ka ba ano, kasi nagre-react ako dito dahil kasi siyempre sabi ko nga naging waiter din ako before, naging service crew ako before, and yung minimum wage pa dati is 385 if I'm not mistaken. 385 ba? 345 ang inabot ko. Basta nasa 300 plus lang inabot ko nun, eh. Mura pa bilihin nun. Ngayon kasi 500 is not enough para sa isang minimum wage dahil napakataas na ng bilihin, di ba? Pero wala kang karapatang maliitin yung minimum wager na ganyan. Dahil kung ako, marinig ko yan sa bibig mo mismo, wala akong pakialam kahit kasuhan mo kung susupalpalin ko yung bibig mo para sabihin mo sa akin walang common sense ang minimum wager. Di ba? Nakakagigil lang kasi dahil minimum wage. Oh, come on. Ano lang kaya ako nagre-react hindi dahil gusto kong makisali sa trend, sa uso. Nagre-react ako dahil pinagdaanan ko yung ganyan trabaho. And siyempre hindi naman ako perfectong tao. Nakakatanggap din ako ng customer complaint. Pero hindi ako customer complaint in a way na hindi naman ako on the spot pinarusaan ng customer ko, no. Siguro ang gawin sa akin yan, ano mo ako, patayin mo ako. Sorry po, hindi po ako tatayo sa harap mo. Hindi po kita amo. And anyway, hindi ko alam yung totoong story kasi sabi nga no, sabi nga ni Jude Bacalso, yung waiter mismo nagpresenta ng tumayo. Sabi naman ng customer na nakakita, si Jude Bacalso nagpatayo for 2 hours. So, hindi natin alam yung totoong storya. Okay? So, yun na nga. Kung ano man ang totoong storya, kung ano man yan, go ahead. Storya nyo yan, kwento nyo yan. Pero, ang akin lang, ito pa, hindi ko nilalahat ng service crew or restaurant waiter or restaurant staff. Guys, yung mga yan, magkakasundo yan. Kitchen, dine-in, dining crew, cashier, magkakasundo yan, guys.
Tandaan niyo yan. Isang, isang, isang ganun lang nila. Pwede may mangyari sa pagkain nyo. Hindi man kayo malason, babuyin yung pagkain nyo. Kaya maging marespeto pa rin tayo sa mga service crew. Kung may reklamo kayo, diretso sa manager, makipag-usap na maayos. Huwag tayong makipagsigawan, huwag tayong ganyan yung magpaparusa tayo na, eto lang good thing na lang, mabait tong waiter Mabait yung ibang service crew. Kung paano on? Kasi according do sa storya, kinausap ka na ng manager or ng supervisor, kinausap ka na ng ibang staff, na parang papalitan, ganto, ganyan. Pero wala lang. Baliwala sa'yo. Diba? So, kung paano maisip nung mga ibang staff na, sige, serve nyo na yung pagkain na order niya, alamin nyo na. Tapos, sige, kayo nang bahala. Nako, dun ako yan, matatakot na ako. Diba? Hindi ko sinasabing lahat ganyan pero may instances na may mga ganyang kaso. Ako alam ko yan kasi may mga nakakausap akong ah, service crew ng mga... Kasi ako naging service crew ako ng Dunkin Donuts. Hindi mo naman pwedeng babuyin yung donut Mahalata yun. Hindi mo rin naman pwedeng babuyin yung bandwidth, yung croissant. Alam na alam nila yan. Mahalata yan. Pero yung sinasabi kong bababuyin kagaya ng restaurant na may mga main course, yan, may mga kanin, may pansit, may chicken, may mga kung ano-anong pagkain na talagang may main course kung tawagin natin. Hindi mo maiwasan yung mga ganyang bagay na may maisip yung Kahit soft drinks nga Oo, pwede yun. Pwede. Duraan yung soft drinks mo. Kaya nga ngayon nowadays yata, kaya nauso yung yung open na yung kitchen area ng mga fast food chain, tsaka ng mga restaurants. Kasi para maiwasan yung mga ganun pag kami nasigawang service crew or nasigawang restaurant staff, maiwasan yung may bababu yung pagkain. Alam ko ganun. Kasi before may mga restaurants na close yung kitchen Although meron pa rin naman mga ganun, pero wala Hindi naman natin maiwasan yun. Kahit bukas yan, sorry. Kahit bukas yan, talagang may gagawa at may gagawa na atalantaduan kung gugustuhin nila. Lalo na kung barumbado ang customer. Okay? So, lesson learned dito, sa iba, hindi ko nilalahat kasi may kamag-anak din. May pinsan na akong bakla, may pinsan na akong tomboy. May mga barkada akong member ng LGBTQIA+. Kasi sa circle of friends naman namin mamili ka, puro lalaki, puro babae lang, di ba? So, lesson learned, sana tanggapin natin kung ano yung kung ano yung itawag sa atin. Itawag sa inyo. Di ba? Itawag sa inyo, sorry. Kung tomboy ka, tawagin ka ma'am. Kahit na-abuse pa lalaki ka, ma'am, wala tayong magagawa Tomboy ka pa rin. Babae ka pa rin. Puso mo lang panlalaki. Okay? Bakla ka, tawagin kang sir. Kahit nakadamit, putok na putok yung makeup mo, tawagin kang sir. Ganun pa rin lalaki ka pa rin. Puso mo lang babae. Di ba? Parang ganun Pusong babae ka lang, pusong lalaki ka lang. Pero still, ganun pa rin ang gender nyo. Di ba? So, ilang, wag tayong masyadong okay sa mga ganyang issues. Mga tawagin ka lang sir, tawagin ka ma'am. Wag okay. Kausapin mo yung manager, wala kang karapatang magparusa, wala kang karapatang mag-educate. Unless nakakabastos talaga yung sinabi niya. Ako nga, isipin mo yun, may mga nakita akong memes ngayon kamukha mo raw si Balmond, Jude Bacalso. Kamukha raw ni Balmond si Jude Bacalso. Utang mas
Kung kaya, mas gugustuhin ko ng tawagin akong sir kaysa tawagin akong Balmond eh. Balmond is a hero or character in Mobile Legend. Kung search nyo na lang, sa mga hindi nakakaalam, search nyo na lang. Tangina, lalo na ikaw, Jude Bacalso, kung hindi ka naglalaro ng Mobile Legend. Search mo na lang kung sino si Balmond. Mas nakaka-offend yun. Mukha kang halimaw. Mas nakaka-offend yun. And, sa mga ano dyan, mayayaman na, huwag nyo mamaliitin yung mga minimum wage earners. Tandaan nyo, yung iba dyang minimum wage earners na pilitan lang magtrabaho kasi walang mahanap na trabaho dahil hindi ko ba malaman sa Pilipinas, okay, graduate ka. Ay, hindi, wala ka pa experience. Kaya nga nag-a-apply. Di ba? Kaya nga nag-a-apply ng trabaho para magkaroon ng experience. Hindi ko maintindihan talaga sa Pilipinas. Kaya yung iba, lalo na pag undergrad ka, mamaliiting ka dahil hindi ka pwedeng umangat sa ganitong posisyon kasi undergrad ka. Bakit naman dito sa abroad? May naalala ang manager. Undergrad siya ng college. Almost 6 years ata siyang nagtrabaho na service crew ng kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Ngayon, manager siya dito. Same company. Manager siya. Nag-aaral siya ng managerial course. Inisponsoran siya ng amo niya. Manager siya. Magkano ba sweldo ng manager ng McDo sa Pilipinas? Sorry binanggit ko na. Compare sa manager dito sa McDo, dito sa abroad. Siguro mas mataas dito sa abroad kasi palitan eh. Para sabihin nyo na kailangan graduate ng college yung manager ng fast food chain or restaurant dyan sa Pilipinas. Diba? So, yun lang. Maraming salamat and I hope although na iba na yung So, yun lang. Lesson learned. Huwag kayong basta-basta kung magkaroon ng konting pagkakamali, waiter, huwag nyo basta-basta sisitahin, huwag nyo basta-basta pagkagalitan. Tawagin yung manager. Kasi naging ugali ko rin yan before dahil nabastos din ako dahil parang minaliit yung dala kong pera. Pero may bitbit ako sa likod ng bag ko eh. Sa bag ko may bitbit akong malaki-laking pera. Di pakitaan ko rin. Pero lesson learned is mali. Pangalawa is mas matanda sa akin yung service crew. Nairita lang ako kasi syempre hindi ko siya pinatayo nasigawan ko lang siya, nasabihan ko lang ng hindi magandang salita, diba? So, yun lang lesson natin dyan, paulit-ulit. Pag may nasabi, yaan mo na lang. Huwag mo lang kausapin mo yung manager, sabihin mo bastos yung ganito, bastos yung ganyan. Pero yung tawagin kang sir, ma'am, tanggapin mo na lang kasi talagang sorry, mukha pa rin sir eh. Well, anyway, maraming salamat. This is my second content itong taon na to. Shoutout kay Jump 4 Shoes yan sa mga gusto umorder ng sapatos. Legit shoes, Nike shoes, any brands kung meron siya. Makikita nyo Jump 4 Shoes, makikita nyo dyan yung link. Chowworks, motorcycle shop, yan. Puntahan nyo yan. Legit shop yan. Maaasahan. And champion lagi sa karera yan. So, walang gaguhan pag gumagawa ng makina yan. Siguradong walang gagaguhin sa'yo. Payment frosting, pastries, bread, cakes and pastries yan. Makikita nyo rin yung link sa baba. So, maraming salamat sa inyo. See you on my next vlog. And keep hydrated always. Bye guys.